Babalik po tayo dito sa Senado para sa ang paglilitis. Kasama natin ang isa sa mga Senator Judges, Senator Gringo Honasan. Magandang gabi na po sa inyo, Senator. Magandang gabi, Gio, Kathy. Senator, how do you find today at ngayon is day one for the defense? Medyo matagal, boring at times, pero at least may idea na tayo ng pacing nito. No? Kanina naman, it was interesting even for laymen like us, no? Non-lawyers, dahil nung mag-ruling yung korte na tapos na yung issue ng probable cause, no? Dahil na-transmit na nga at judgment call yan nung malaking kapulungan, ang focus na lang yata ay motive. So, in that sense, marami pa rin tayong dapat hanapin na aspeto at issue. At malalaman natin na sa Defense Council kung ano ang plano nila. Nabanggit nyo nga po, Senator Honasan, na nagsagawa na ng ruling itong impeachment court tungkol dito sa validity ng complaint. There's no question about it. Pakipaliwanag po sa amin kung bakit naging ganito ang pagdedesisyon ng impeachment court. Ayon sa mga sinabi ni presiding officer, nasa batas, no? Nasa saligang batas. Kaya hindi maaaring questionin yung judgment call ng mga congressmen nang hindi binabago yung saligang batas. So, dun sa issue yun na at least na ipaliwanag na yan dun sa defense. No? Pangalawa, mahirap naman ibalik pa sa House yun without generating another round of procedures. No? Pero sa pangkalahatan, ang pinakamahalaga ron na nasabi ni presiding officer, Senate President Enrile, na hindi naman tinutulan ng mga senator judges is walang pwedeng pumigil sa trial. So, kung dumulog po sa Korte Suprema ang defense, ipapatuloy at paninindigan niyo po ang pangyayari despite the fact if they find a TRO, if they try to stop it, etc., Senator? Well, Gio, ang mas mahalagang issue rito ay yung halimbawa na ipinakikita o pinamamalas nung dalawang collegial at consensual bodies, no? Na ayaw natin mag-precipitate ng collision course na mahirap i-resolve after the trial. Mapansin mo, pareho o kapwa nag-iingat dahil batid nung dalawa na ang pinakamataas dito na kailangan sundin, ano man ang mangyari, ay yung saligang batas. Batid dyan ng dalawang collegial at consensual bodies na ito. No? Ano man yung ingay na naririnig o nasasaksihan natin sa labas ng trial mismo. Senator Honasan, isa rin po sa malaking usapin tungkol dito sa paglilitis na ito ay yung schedule po ng trial. Nagdesisyon po ang Senator Judges na habaan yung oras. Umabot nga po tayo hanggang alas 7 ng gabi. At sa takbo po ng trial ngayon, sa tingin niyo po ba matatapos ang pagpresenta ng depensa ng kanilang mga ebidensya bago mag-March 23? May konti kaming duda ron, Kathy, no? Dahil para wag naman na mapagbintangan yung korte na hindi binibigyan ng sapat na pagkakataon katulad nung hiningi ng prosecution, at least sa equal time issue, pagbibigyan. Pero depende pa rin yan sa kalidad, sa quality at bilang ng mga testigo na ipipresenta, yung mga dokumento, at siyempre dun sa pagtatanong ng prosecution at ng senator judges. So, napakaraming variable. Pero ang pakiramdam namin, mukhang may consensus na baka hindi ito matapos bago mag-break sa 23 March. Senator, puntahan naman natin ngayon yung pagtestigo ni Congressman Toby Chanco. At sinagruling na nga po ang Senado na dapat hindi napakinggan ang questions on the validity of the complaint. Bakit pumayag pa rin po ang mga senador na pakinggan ang testimonya niya? Hindi na kasi pwedeng ibahin, no? You cannot make a distinction between what is entered on record and what is accepted as a valid testimony. Once na isa publiko na, Gio, public knowledge na. Yung probative value nababawasan na. Pero technically, kung i-apply mo yung rules of court at rules of evidence, dapat mahima yun, no? Pero dahil nga political ang prosesong ito at sui generis pa, maluwag ang pag-apply ng rules. In fact, makikita natin, no, na in terms of disciplining ourselves, ang nako-contempt pa lang naman dalawang abogado. At may biruan nga kanina na mukhang yung prosecution, yung defense, yung senator judges, maluwag talaga ang application rules. Pero para sa akin, sa pangkalahatan, mabuti ito. Dahil
although maluwag ang rules, wag lang i-violate yung ultimate rule, which is the Constitution. Senator Onasan, nabanggit nyo na rin po yung issue tungkol sa pag-sasite nyo ng contempt tungkol sa dalawang abogado. Ito pong si Attorney Roy ay may move po to be cited in contempt. At ngunit pagmimitingan pa po ninyo kung ano yung magiging parusa para sa inyo po. Ano po yung dapat na parusa kay Attorney Roy? Malamang mapagsabihan lang para wag naman nalalagay sa alanganin yung reputasyon ng korte bilang isang impartial, individually and collectively, bilang isang impartial body. Hindi naman po siya pagbabayarin ng 100 million. Hindi rin. At sa, hindi naman light imprisonment Hindi o death naman. penalty. Although nagbiro kanina si Senator Soto na something to that effect. Pero pabiro lang yan. Alright, maraming salamat po, Senador Gregorio Onasan. Salamat, Cathy. Salamat iyo. Samantalang, puntahan natin si Zarina sa labas ng Senado. Zarina? Sa ika-27 araw ng paglilitis ni ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona ay nakapaglabas ng isang testigo ang depensa sa katauhan nga ito ni Congressman o Navotas City Congressman Tobias Chanco. Ngunit bago ito magsimula, kinwestiyon naman ng depensa ang usapin ukol sa depektibo nga daw ba ang impeachment complaint. Ngunit hindi ito dininig ng Senate Impeachment Court. Sa press briefing naman kanina ng prosecution ay ikinatuwa ng prosecution ng mga naging desisyon ng Senado ngayong araw. Ayon kay prosecution spokesperson Miro Kimbo, ay tinanggap ng Senate Impeachment Court ang ilan sa kanilang mga ebidensya maliban na lamang sa platinum card na natanggap ni Corona mula sa isang flight carrier. Inahilin tulad naman ni Kimbo sa isang sasakyan ang paglalatag ng depensa o ng ebidensya ng depensa dahil imbis na papausad daw ang andar nito ay papaatras dahil ito sa pagpupumilit ng depensa na pag-usapan ang mga ang mga issue ukol sa impeachment complaint. Wala rin daw koneksyon ang mga inihayag o mga statement ni Tobias Chanco sa Articles 2, 3 at 7. 19 na Senator judges ang dumalo ngayon sa paglilitis at bukas ay inaasang babalik si Congressman Tobias Chanco para sa clarificatory question with Senator Miriam Defensor Santiago. At yan ang pinakauling detalye dito sa labas ng Senado. Back to studio with Cathy and Gio. Maraming salamat sa iyo, Zarina Losuegro. Samantala, mga kaibigan, balikan po natin ang mga mahahalagang nangyari ngayong araw dito sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Inanunsyo ng Senate Impeachment Court ang pag-deny ng motion to suppress evidence ng depensa patungkol sa back documents at inanunsyo din nila na no action, no voting tungkol dito sa 5 draft articles of impeachment. Kung makikita rin natin ngayon na may mga argumento mula kay Justice Cuevas ukol doon sa affirmative defense na gusto nilang gawin at sapagkat gusto nilang ipa-invalidate ang hearing due to the fact na walang notice and hearing na binigay kay Chief Justice Renato Corona. Samantala, nag-rule naman ang Senado na they are standing by the impeachment complaint. Valid daw po ito at sabi nila ng presiding officer ay huli na sa puntong ito na questionin ng depensa itong validity ng impeachment complaint. Makikita natin na yung assertion ni Senate President Juan Ponce Enrile na ang jurisdiction ay nasa Senado, sa Senate Impeachment Court, na kung saan nag-affirmative naman si Senator Miriam Defensor Santiago sa pag-cite ng Rule 16, Section 6 ng Rules of Court ukol sa jurisdiction at ukol sa pag-try ng Senate impeachment kay Chief Justice Renato Corona. Samantala, nagpresenta rin ng kanilang kauna-unahang witness ngayong araw na ito, ang defense team. Ito ay si Navotas Representative Tobias Chanco upang patutuhanan ng mga pangyayari kung paano nabuo ang complaint at kung paano ito ipinarating ng House of Representatives sa Senado. Ang mga pinag-usapan ni Congressman Tiangco ay ukol sa sirkumstansya at arriving at the verified complaint of the impeachment of the impeached Chief Justice Renato Corona. Dito rin sinimulan ng depensa ang isang comparative approach ukol doon sa impeachment ni Merceditas Gutierrez at patungo naman dito sa Chief Justice. Dinetalye ni Congressman Tiangco ang naging caucus sa pagitan ng mayorya tungkol dito sa pagboto nga sa impeachment o pagpirma sa impeachment complaint laban sa punong mahistrado at sinabi rin niya ang umano'y naging pag-iipit sa kanyang PDAF o yung tinatawag na pork barrel para dahil hindi siya pumirma umano dito sa impeachment complaint na ito. So kung mababatid natin, merong share of exchange of text messages daw between Budget Secretary Abad at kasama na rin si Toby Chanco ukol doon sa applied
PDAF na mayroon siya. At sa huli, nakita rin natin as they adjourn, pababalikin si Congressman Tiangco bukas, nagpalabas na rin ng ruling ang Senate Impeachment Court ukol doon sa pag-contempt kay Attorney Vitaliano Aguirre sa private prosecutor. At nasabi nga nila dahil nag-withdraw na rin ng appearance si Attorney Aguirre and he formally apologized, admonition ang kanyang consequence mula sa Senate Impeachment Court. Samantala, Gio, ay magpapatuloy nga ang isa na namang araw ng paglilitis dito sa Senado bukas po alas 2 ng hapon, kaya magkita-kita po muli tayo 1:30 para sa isa na namang coverage ng paglilitis dito sa Senado. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay ngayong araw. Magbabalik po kami bukas. Sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan at 15 news and cable networks nationwide. Mapapanood pa rin po tayo sa live streaming www.ptv.ph. Ako po si Gio Tingson. Magandang gabi po. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Maraming salamat. Magandang gabi at mabuhay Pilipinas. Lahat ng mahalagang issue, mga usaping sensitibo at kontrobersyal, tututukan at bibigyang linaw ni Freddy Abando. Samahan siyang kapanayamin ang mga kilalang